Under the Sea theme cake tayo for today's vlog. Hi mga ka-twin bakers! So medyo thankful nga kaming dalawa ni Vera na nabinamanuhan kami ng bonggang cake ngayong buwan ng January. Kasi yung cake na to ay isa sa mga pricey na ginawa naming cake ni Vera. So although 3-tier nga lang siya, pero yung details grabe. Yung magiging edible cake nga lang doon sa 3-tier ay yung pinaka-bottom tier, which is ang size nito ay 10 by 5 inches. Moist chocolate flavor with chocolate ganache and yema fudge filling. So sa dito nga nagpasadya kaming dalawa ni Vera. Since hindi naman tayo pwedeng gumamit ng ordinary cake drum lang, bumili lang kami ni Vera na malaking plywood. Tapos pinatrim lang namin based dun sa size na kailangan namin dito sa cake. So yung size nga pala ng plywood na to ay 24 inches. Then binalutan ko lang siya ng malinis na wallpaper. Then syempre ilang beses ko din siyang pinunasan or linisan bago ko siya gamitin dito sa cake. At para naman sa chocolate ganache na ibabalot ko dun sa edible cake, ang ratio ko dito na ginamit ay 1 kilo na chocolate. Then minix ko na siya sa 1 pack ng all-purpose cream. Minicrowave ko lang silang dalawa together. Then ito na. Diretso na tayo sa pag-apply dito sa cake. So ginawa nga pala namin yung cake na to nung last Sunday. Actually, sobrang loaded nga kami nung weekend. Pero syempre, minanage talaga namin yung time namin. Nag-advance talaga kami dalawa ni Vera gumawa. Para kako mafocusan talaga namin dalawa ni Vera yung paggawa ng cake na to. Kasi sis, hindi talaga basta-basta yung mga details niya. So ito nga pala yung inspo design na pinasa sa atin ni ma'am. O diba, napakabongga. Anyways, gusto ko nga pala i-shoutout si Ma'am Ems na sobrang bongga magpagawa sa amin ng customized cake. Parang feeling ko kapag siya yung nag-order sa amin, lagi kaming china-challenge sa mga customized cake. Medyo mahirap pa yung mga pinapagawa niya ha. Pero alam mo yun, sobrang swerte ng mga binibigyan niya ng mga cake. Parang ito na yung love language niya sa mga pamangkin niya, sa mga pamilya niya. So anyways, proceed na nga tayo dito. Magbabalot na ako ng fondant. So yung fondant nga pala na ginamit namin dito ni Vera ay Whip It fondant. So kami nga din pala mismo yung gumawa nito. At yung recipe nga na ginamit namin dito ay yung recipe ni Dizon Cake Corner. Sobrang ganda niya gamitin. Walang cheche to ha. Sobrang easy niya lang isaklob. At syempre, achieve na achieve dito yung sharp edge. And shoutout nga din pala sa co-baker ko na nag-try din gumamit ng Whip It fondant. Kaya totoo nga talaga yung chismis nga maganda nga siya talaga gamitin. Then ang next, ang sunod ko naman na binalutan dito ay yung middle tier. Ang size naman nito ay 8 by 5. Dito nga dalawang beses akong umulit kasi yung unang saklob ko dito, medyo nahahalata yung hiwa dun sa gitna. Kasi nga nag-add pa dito si Vera ng size kasi medyo maliit nga. Tapos yung pangalawa kong saklob, medyo kinapalan ko na siya. Raka ko hindi nahalata yung hiwa dun sa gitna. At syempre, bago ko ipatong dito yung middle tier at top tier, and naglagay ako dito ng center dowel. At 7 pieces na sago straw sa palibot na. Bago ko nga ipatong dito yung styro, nilagyan ko na siya ng butas sa gitna para tuloy-tuloy na yung pasok niya. Tapos nag-add pa ako dito ng mga sticks para syempre maging stable na stable yung 3-tier cake natin. And dito, nag-start na din ako maglagay ng mga details. Yung name ni Baby Rection ay ginawa ko using Cricut machine. Then habang ina-attach ko na nga yung mga details, yung dalawang styro din dito sa ibaba. Siguro nasa 5x4 yung size nito. Doon ko na-realize nga na parang hindi na sa center yung cake. Sara ako ano? Wala naman yung sentro. Ano? Ngunita ka ng guro ka. Ang ganda rin guro. So ulitin ko. So, no choice na nga ako dito. Inulit ko ulit yung paglagay ng mga details. Kasi nga, hindi nakasentro yung cake. At hindi nga siya maganda tignan. Hindi lang siya lata dito sa video. So, okay lang. Tatabunan lang natin ng details, yung mga imperfection or yung mga flaws. Buti na lang madetalye yung cake na to. Matatabunan yung mga chismis. So, anyways, yung mga details nga pala dito, syempre, ang gumawa nito yung kambal ko na si Vera. Kamali pa nga ako ng pwesto dito sa way. Kaya inulit ko na naman yung pwesto niya after ko tignan dun sa phone kung pareho na ba talaga dun sa inspo. So, yung mga details nga dito ay on the spot din ni Vera ginawa. Made of EMF naman yung mga details dito. Grabe, siya lang talaga yung inaasahan ko pagdating sa mga details na to. Kasi master niya na talaga yung paggawa nito eh. Sisiw na lang to sa kanya. So anyways, kung magtatanong nga kayo kung magkano namin tuminigay ni Vera, ang presyo ng cake na to ay secret. Sorry, ayaw ipasabi ni ma'am kung magkano yung presyo nito. Pero kung kayo yung gagawa ng cake na to, magkano nyo kaya ipepresyohan? Comment down nyo naman kung sakto lang diba sa presyo namin. At para magkaroon din na idea yung ibang bakers. So meron nga din palang 12 pieces na order na cupcake sa amin si ma'am. At ito na yung finished look ng ginawa naming cake. Parang nagandahan naman si ma'am sa kinalabasan ng cake niya. At syempre, kami na din mismo ni Vera ang nag-deliver nito sa venue. Sa kinagaringan pasingan din pala namin to dadalhin. Kasama nga din namin
dito si Baby Aya kasi walang magbabantay sa kanya sa bahay. So, double time na nga kami dito ni Vera kasi gusto ni ma'am na early pa namin i-deliver dun sa bahay nila. So yun, happy first birthday, Baby Rexha. So yun, medyo nagamaoy na nga dito si Baby. Ito nga din pala yung mga in-order sa amin ni Ma'am Ems, nakasabay ng 3-tier cake. So yun lang guys, sana nagustuhan yung cake vlog natin for today. Thank you so much for watching.